Pero naalala ko nung 1970s, 58 na kasi ako, Chief. So, nung 1970s, ang mga joke natin nun, pwede yung pinagtatawanan mo yung ngongo, pinagtatawanan mo yung mga LGBTQ, babae, kahit ano pwede. Ngayon, mahirap maging comedian nowadays. Kailangan napakatalino mo dahil napakaingat mo. Hindi na, isang salita mo, isang joke mong mali, cancel ka kagad dahil may cancel culture Kaya nakakabilib naman nandito pa kayo, di ba? Kuya Kim, isa ba itong pagkabanta? Hindi yung pabati portion, Kuya Kim. Sabi nyo nga, weather lang yan. Weather lang. The Pod Network Entertainment. Uy, Ako, anniversary episode na naman. Maligayang Mayo sa inyo. Month-long anniversary. Kung may nauna nang nag-celebrate ng anniversary natin. Oo. Darating yan. Tagal sa bangko. Alam mo, para lumabas to, sabay-sabay tayo magpapausok, lalabas yan. Alam mo kung bakit matagal sa bangko yan? Yung bag yan Yung bag yan ng pahamak kita mo mukhang hitman Isipin mo, kasama namin sa airport, ganyan bag niya, mukhang may tinapos na bahay. Por. Bukas na bukas yung botones. May level bar pa kasi kasama yan. Long time no see. Ano ba, nakwentuhan na tayo o introduce mo? Paano ba? Introduce namin kayo, Kuya Kim. Welcome to the Kulpas! Episode 823. Exclusive on Spotify and YouTube. Pem pem pe pe pem pe pem 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 pe pem 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 pe pe pem pe 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 pem pem pe pem 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 pem. Bago natin itanong yan yung pem-pem mo kung ano yan. Anong nangyari sa iyo, Ryan? Bakit ka ngayon lang dumating? Anong nangyari? Galing ako sa bangko. Tapos dalawa lang yung teller Yung isa yung nagchichismisan siya. Tapos alam ko yung isa ngayon. Iba yung sinabi mo sa GC. Ayun lang. Tapos nalaman ko yung isang teller, sabi niya, ang talino ng anak ko. 5 years old pero pang 8 years old na raw, sabi. Ayun lang. Ewan ko, bakit ganun yung mga teller personalan na wala naman akong kinalaman doon. Ba't ko alam yun? Kinikwento sa'yo? Hindi, kung 1 meter away lang sila from each other. So, naririnig ko yung mga usapan nila saya. Takinan nyo, bilisan nyo! Yun na yung nasa isip ko Kaya siguro may nang-hold up no? Ako late din ako Bakit? 3:05 na ako dumating. Kasi, wala kaming yaya. So, ako nagluto ng umaga. Sinundo ko muna yung bunso, 1:00. Tapos, sakto si Mama Jean, yung mama ni Jeannie, magbabantay. So, nag-grab na lang ako. Sabi ko, mag-grab na lang ako kasi para makatulog ako sa biyahe. Kasi 4:00 pa lang gising na ako, magluluto ng breakfast So, pagsakay ko ng grab, yung grab driver, sabi niya, Sir, alam ko tong hotel na ito. Dito ako nagkakasino nun Sabi ko, may kasino ba sa Century Park? Wala. So sabi niya, bigla niyang kung katipunan, ni-U-turn niya ng papuntang balik ng UP. Ang tinuturo ng mapa, Aurora. Sabi ko, patay ako nito. Sabi ko, alam niyo po ba yung daan? Sabi niya, oo. Dadaan tayo sa Pierre. Sabi ko, hindi ko alam. So natatakot na ako. Nasa Luzon na kami. Batangas, Pierre. Natakot na ako kasi nag-message na yung Grab, you are going out of your route. Are you okay? May option, I'm safe, I'm not okay. Parang ganun. Sabi ko, Comedy Manila shirt ka pa naman. Natatakot ako. Pero yung pala, pagdating ko dito, tama naman pala yung may daan sa pier. Meron. naman talaga. Ross Boulevard. Kinambahan lang ako. Yung pier na... Hindi nakatulong na baliktad yung phone niya. Alam mo kung bakit? Ito, sabi ko, pucha, nagmamarunong pa ito. Baka mamaya mali. Sabi ko, kung si Kuya Kim to, trusted ako Ayan. Sabi ko ba dahil late ka, ikaw na mag-introduce. Ako na mag-introduce sa guest natin. Walang iba. Intro. Ang ganda. Talagang ang daming kwento. Intro lang pala. Yan ang pasakalya dito kasi 45 minutes ang bubunuin natin, Kuya Kim. Pero kasama natin. Masaya to, for sure. Excited ako dito. Naku, wag kang mag-assume, Kuya Kim. Mahirap na. Okay. Kuya Kim, kamusta ka? Yes. Ikaw ay may bali
sa ribs. Yeah, unang-una, gusto ko muna sabihin na maraming salamat at nandito ako ngayon at kasama ko kayo. Matagal ko na kayong naririnig at tanyag na kayo sa TikTok, sa FYP ko at sa nakasama ko kayo ngayon dito talagang ano. Maraming salamat. Ibang klase Tatat magaling kayo. pag galing kay Tsaka Kuya. iba-ibang klase, tanyag na tanyag. Ang sarap hawakan ng dede ko. Actually, dalawa sa inyo nakatrabaho ko sa Showtime. Si Nonong, at Ay, of course oo nga, yung no? grand champion namin sa The Funny One, si Ryan Rems. Yung masaya. Rock and Roll to the World. Di ba? 10 years na pala yun, sir. Magte-10 na. Hindi, lampas na. 15 years na Showtime eh. O 10 years or something like that. No? Hindi, nung nanalo ako, 2015. 2015 Oh, po, 10 June. years. 10th year anniversary mo na pala. Rock and sa Roll to June. the World. Ang saya. Oh, masaya yun. Those are the good years of Showtime, I have to say. Ngayon, but even now, it's not even better. Now it's even better. Pero good, better, best. Good, better, best, di ba? Good years. Good, better, best. Now is the best year. Ala ko, umpisa pa lang, pasabog na. Ang bilis, Wala ang bilis pasabog ni doon. Kuya. Wala pasabog doon. But gusto ko nga sabihin na thank you for having me. Sabi ko, gusto ko mapanood paano ginagawa nitong Cool Pals yung podcast ninyo. At actually, nag-volunteer ako dito, Chief eh. Dahil nga palagi kayo nasa FYP ko, dinirect message ko kayo. Sabi ko, I'd like to observe paano ba yung ginagawa nyo dyan sa Cool Pals. I just wanted to observe. Bigla si Jomar, sabi ng gano'n, Sir, pwede ba kayo gumest? Sabi ko, okay. If I'll guest, then I'll be able to observe. Kasi gusto ko rin maging podcaster. Yan. Naku, So, gusto sakto kong panoorin paano yung ginagawa. Kasi ilang taon na kayo? 7 years, no? Halika Kuya Kim, tuturuan kita. 6 years na. Natakot ako. Pero sa dami ng expertise nyo, Kuya Kim, collector, and then right now parang parang Mr. Encyclopedia eh, marami. Pero kung magpo-podcast kayo, Kuya Kim, ano yung magiging Gusto ko anything under the sun. Ayokong malimit kasi ng isang topic lang eh. Marami naman tayong pwedeng pag-usapan. Pwede kong pag-usapan tukol sa mga koleksyon, tukol sa motor, tukol sa comedy, tukol sa showbiz, tukol sa buhay. Anything under the sun para hindi naubos. Kasi nakakaubos yung pagka-limited kasi isang topic lang eh. And I think, pakikinggan naman tayo to talk about anything under the sun also. Yes, oo. Oo. Kayo At laging meron take away. Like ang take away ng Cool Pals, pag pinapanood kayo, natatawa. Pag natawa ka, take away yun. Masaya yun eh. Madadala mo yun. Kung masaya ka, masaya din ang paligid mo. Ang take away na gusto ko, masaya, o kaya natuto, o kaya naaliw. Palaging ganon. Hindi yung anything for the content. Wag yung ganon. No? Oo. Ito nyo po, i-take away nyo na to sa amin. Hindi, alam mo, pero Chief, Ayos. hindi ko alam ngungo ka pala. Hindi ko alam. Akala ko malit lang boses mo. Yan lang ang hindi alam ni Kuya Kim. Madami ang alam ni Kuya Kim, ito lang hindi yan. Pero alam mo ba yung salitang ngongo? Ano yan? Ang tawag siya, onomatopeya. O na po, ano? Onomatopeya. Kuya Kim, pinapahirapan mo pa ako. Ang onomatopeya, ano yan? na. Term of speech yan. Ibig sabihin, kung ano ang tunog, yun ang ibig sabihin. Kaya tinawag ng ngongo, kasi yun ang tunog mo. Ngo. Kaya ngongo. Maraming mga salitang Tagalog ang onomatopeya. Depende sa tunog. Ganun. Onomatopeya. Kaya naman po si Nonong ay nognog. Nognog Nognog daw. siya sa Batang Quiapo. Iba naman. Dito na pala si Otomatopeya. Ang ganda. Yan ang karakter mo sa Batang Quiapo. Parang ang Greek goddess. Ay, god yun. Pero naalala ko nung 1970s, 58 na kasi ako, Chief. So, nung 1970s, ang mga joke natin nun, pwede yung pinagtatawanan mo yung ngongo, pinagtatawanan mo yung mga LGBTQ, babae, kahit ano pwede. Ngayon, mahirap maging comedian nowadays. Kailangan napakatalino mo dahil napakaingat mo. Hindi naman, isang salita mong, isang joke mong mali, cancelled ka kagad eh, dahil may cancel culture eh. Kaya nakakabilib naman nandito pa kayo, di ba? Bakit ka na 6 taon dito? Kuya Kim, isa ba itong pagkabanta? Hindi yung pabati portion, Kuya Kim. Sabi nyo nga, weather lang yan. Weather lang. Oh. Yung pala, yung sa TV stint, sa news, when did it start? Ay, naku, mahabang story yan, Chief. It started actually, magmula nung bata ako, ang talagang aspiration ko sa buhay, maging TV star. TV star. Magmula nung 1970s, nung dumadaan si Chiquito, taga San Andres Bukid ako, Chief eh. So, paghapon dumadaan si Chiquito, papuntang San Antonio Village, nakamotor yan, naka BMW R50 yan. Pagdadaan yan, sabi ko, gusto kong maging parang Chiquito. Talagang, gusto ko talaga maging TV star. Kaso, nung 1980s, ang peg ng TV star noon, agamulak. Kailangan napakagwapo mo. Guwapo ng bagets to.
Oh, panahon ng Bagets. Bagets. Ang Bagets, mga 1983 1982 eh. So si Aga Mulak, ang mukha napaka-symmetrical. Ang kaliwa, pareho ng kanan. Ganon dapat to be on TV. Ako naman, di naman ako pangit. Pero hindi rin ako gwapo. Sakto lang. Yung sakto, walang lugar sa TV. Hindi pwede. Pero Chief, I aspired. Nag-aral ako sa UP. Ang pinag-aralan ko, Film and Audiovisual Communications. Not because I wanted to be a director, because I wanted to be a TV star. Lahat ng auditions, inattendan ko yan, pinuntahan ko yan. First Rejected. audition nyo, Kuya Kim. Sayang, sana Marami. na-meet mo siya. Ito, napag-aralan niya maging pogi. maging pogi. Tuturuan kita ulit, Kuya Kim. May libro siyang binasa kayo. Talaga. Opo, babasain niyo lang lagi ang labi niyo. Di ba sinabi? Oo, tapos, kasi di pantay mukha niyo, di ba? Oo. Si Aga Mulak, walang problema. Pero Walang pag, angulo yun eh. Oo. pero pag hindi pantay ang mukha mo, kailangan doon ka sa mas malaki yung pangalagi nakasentro. Ayan, tingnan mo yung camera. Ayan, oh. Yan. Quarter turn, ha? Hindi mo ako makikita na kaganyan. Pangit yan. Pero pag dito, medyo okay na siya. Kahit dun sa picture mo sa logo, gano'n na Oo, gano'n. diba? Ang galing, ha? Nagbago na kasi uso ngayon eh. Nagbagong uso. Ngayon, you just have to be interesting. To be on TV, you don't have to be beautiful or handsome. You have to be interesting. Malaking utang na loob ko kay Mike Enriquez. Ayan. Kay Arnold Clavio. Kay Carney Baron. These are interesting people na meron take away ang audience. Hindi naman kagwapuhan. Sakto lang. Yan. So, nausong sakto. Kaya, Ma-hurt kaya sila ngayon, sila Igan, pag narinig ito. hindi, sinasabi ko sa kanya. Sinasabi. Malaking utang na loob ko sa'yo. Because I'm not saying Igan is ugly. Mga sakto lang kami. At nagkaroon ng lugar ang mga sakto sa telebisyon. Yan. Pero nakapasok na rin kayo sa movies, Kuya Kim eh. Marami. Di ba? Chief, Dahil ayun ang frustration ko. dahil sa news, naka-penetrate na ng showbiz. JB, ang frustration ko, siguro 8 pelikula na ako. Lahat ng pelikulang 8 na sinalihan ko, lahat Kuya Kim. Sabi ko, paarte nyo naman ako ng ibang role. Puro Kuya Kim na lang. Gusto ko ibang, artista ko eh. Nagtanghalang Pilipino ako, Chief. James Reuter ako. Teatro ang orientation ko, pero palaging Kuya Kim, nakasombrero, Kuya Kim trivia. Hanggang finally, tinawagan ako niya ni Mother Lily. Sumalangit na, buhay pa si Mother Lily. Kuya Kim, I want you for Shake, Rattle and Roll. Sabi ko, uy, naku, sabi ko, Mother Lily, pakiusap lang. Nakakalima na ako, 6 na pelikula. Naka-6 na pelikula na ako, puro Kuya Kim. Baka naman pwedeng hindi Kuya Kim to. Ay, sabi ni Mother Lily, pumunta ka sa Storycon. Hindi Kuya Kim to. Okay, excited ako. Finally, meron akong role sa pelikula na hindi Kuya Kim. Storycon. Eto na, director. Explain. Ha, Kuya Kim, good you're here. Kasama ko noon si Matteo Guidicelli, Grace, si Labi po. Ano to? Ang pangalan ng segment namin, Chanak on the Plane. Malamang napanood nyo to. Shake, Rattle and Roll, number 15 yata ito. Chanak on the Plane. Sabi ko, okay. O Kuya Kim, ganito. Ang role mo rito, pivotal. Ganito. Galing ka sa camping safari. Sabi ko, okay. Alam ko ni suot to. Baka naman suot lang to. Baka naman iba. Hindi problema yung wardrobe. Hindi problema wardrobe. Basta hindi ako Kuya Kim eh. Sabi niya. Pinramis ako ni Mother Lily, hindi ka Kuya Kim eh. Kaya ako umattend ng Storycon. Tapos ganito. Si Matteo Guidicelli, hindi siya piloto. Yung piloto, pinatay ng tiyanak. Kailangan ngayon, steward si Matteo Guidicelli. Siya ngayon na may hawak ng 747. Hindi marunong magpalipad ng aeroplano. Dahil ikaw, isa kang trivia expert. Sabi ko. Baka naman nagkataon lang. Papunta rin doon. Pasok sa karakter. Pasok sa karakter. Sabi ko, baka naman iba. Baka magbago. Baka may twist. No? Sabi niya, so tatabihan mo si Matteo Guidicelli. Maliligtas mo ang buhay nung natitirang pasahero. Sabi ko, opo, ano pong pangalan ko po rito, sir? Ikaw si Kuya Tim. Totoong storya yan, Brad. Totoong storya yan. Maniwala ka. Totoong storya yan. Ang ganda. Yan lang hindi ko makakalimutan kay Mother Lily. Ay, nako. At least, totoo sinabi ni Mother Lily. Hindi naman ako Kuya Kim. Kuya Tim. Kuya Tim. Galing. Yan. Magprotesta ka minsan, no? Pagdating mo doon, naka Kim Jong-un costume kaya maiba-iba lang. Pero alam mo, why am I resisting to be Kuya Kim sa pelikula? Yan ang binigay sa akin ng Panginoon. Diyan ako sumikat. Bagamat ang inasam ko maging agamulak, ayaw sa akin ang pagiging agamulak eh. Ang gusto, Ernie Baron. Na style na Kuya Kim. Binigay sa akin yan. Embrace it. Ngayon nga, dahil
Gusto ko sana mag-sombrero ng Kuya Kim dahil yun ang sombrero ko palagi. Nung nakita kong naka-headgear kayo, hindi pwede. So, iba naman ang suot. Pang motor naman to. Iba naman. Ano ba? But I'm embracing it. Ba't Binigay ka sa ba akin ng napunta Panginoon. sa Kuya Kim? Ganito yan. So all my life, I was auditioning, wanting to be a TV star. Hanggang finally, sabi ng tatay ko, Kim, bakit di ka masubukan ng politika? This was in the 1990s. Ano siya nun? He was congressman at assemblyman. Ba't di mo subukan ng politika? Nasa TV ka rin naman yan. You'll still be in the public eye. Nasa limelight ka pa rin. Sabi ko, sige, pwede. So sinubukan ko. Tumakbo ako ng barangay chairman dito sa San Andres Bukid. Nanalo ko. After one term ng barangay chairman, naging konsel ako ng 5th District ng Manila. Ito, kung nasan tong hotel na to. And then, Kim ka na nito, Kuya Kim? hindi Kuya Kim. Kim lang. Kim Kim lang. lang. Ang ibig sabihin ng Kim, kabataang inyong maasahan. Ang mga poster ko, kabataang inyong maasahan. Palaging ganyan. Yung ngiti na. Pwede nyo pagkatiwalaan. Lagi ka bang may isang picture lang na yun ang laging Ay, ginagamit? hindi pa also Photoshop nun. Ang Photoshop nun, mano-mano. In-airbrush. In-airbrush. Yun lang litrato ko. Kumbaga, 9 na taon, yun pa rin ang mukha ko eh. Kabataang Inyong maasahan. Inyong maasahan. Ganda. So, all throughout the 9 years, konsehal ako. Hanggang finally, gagraduate ng tatay ko sa mayor. Mayor ang tatay ko na. Sabi niya, Kim, ikaw ang papalit sa akin. Like any political family, ikaw papalit sa akin. as mayor. As mayor. Sabi ko, paano ko papalit sa mayor? Igaling ako konsehal. Ang pangit ng dating. Like any politician, nakahanap ako ng paraan para magkaroon ng exposure. Nagpresenta ako sa ABS-CBN. Pumunta ako. Yung isa sa mga boss doon, kay Bibarkada ko. Yung mga kaklase ko nung college, mga boss na sa ABS-CBN, si DJ Santa Ana. Pinuntahan ko. Sabi ko, DJ, meron ako idea. Ano yun? Alam ko na kung anong gagawin ko yun. Alam ko yung TV show nyo, yung morning show nyo, Magandang Umaga Bayan, 2004 to. Bigyan mo ako ng segment dyan. Yung segment napakasimple. Alam mo yung mga buhaya sa Manila Zoo? Pwede, kaya ko wrestlingin yan. Wrestlingin ko yung mga buhaya, yung mga hayop na malalaki dyan, kahit yung mga big animals, big mammals, kaya ko yan. Hilig ko talaga animals eh. Tapos, ang pangalan ng segment, Animalandia. Akala ko kakagat o di kakagat eh. Umabot tayo rin. So, yun lang. I wanted an animal segment para exposed ako every day sa morning show. Sabi, baka wala kaming budget para. Hindi nyo kailangan bayaran. Wala. Dahil mayor ang tatay ko, tapos konsehal ako. Hahanap ako ng sponsor. Pinasponsor ko sa Pagcor. So, sponsored by. Wala na akong bayad. Sponsored pa yung segment. Pumayag. Okay, sige, game. Yan. Diyan nagsimula ang TV career ni Kuya Kim. Animalandia, Magandang Umaga Bayan, 2004. After about 6 months of doing it, sabi ko, nagiging sikat na ako. Parang politiko. Nagkaka-exposure na ako. Minamahal na ako ng tao. Meron ng dating eh. Pag nasa labas ako, Animalandia! Yan. Paano pag may malaking hayop, pinapaano? Wrestlingin mo. Game ko, wrestlingin mo. Daga, laki ng daga. Ito pa, ganun. Ang daming sinurrender sa akin ahas, Brad. Ay, pag may ahas sa Imbornal na nahuhuli ng Barangay Tanod, sa akin, bigyan nyo kay Kuya Kim palagi. Hanggang ngayon. Ano bang Naging irritating ba, Kuya Kim? anong ginagawa niyo doon sa binibigay? Sinasabi ko, pakawalan nyo na lang. Dahil ang Imbornal, ito, trivia to. Mga Imbornal sa Metro Manila, maraming mga sawa dyan. Hayaan nyo lang, kasi dyan nakatira yan, dahil maraming daga dyan. Pag tinanggal nyo mga sawa dyan sa Imbornal, dadaming daga. Ano mas gusto nyo, yung mga ahas na nakatago o yung mga dagang nakalabas? O, di ba? Hindi naman nakikita yan. Nasa ilalim ng Metro Manila. Hanggang ngayon, maraming mga Pero sawa anong dyan. protocol nga, Kuya Kim, pag may sinurrender na, di ba sinusurrender sa DNR? Dapat Bigay kay Kuya Kim. Wag. Dahil sa episode DNR, na to. DNR. Oh, si DNR. Sa Parks and Wildlife. Yan. Teka, nasa na yung ano? Ginulo mo ako eh. Ano story eh. So, nandun na ako sa ano. Papunta na dun sa lumalabas. Animalandia. Uy, Animalandia. Sumisigaw ng tao. Animalandia. Sabi ko, papatok to. Aabot. Ang eleksyon na, so 1.5 years pa eh. Pero ang mga mukha ko, yung mga kabataan yung maasahan, nakapintura na yun sa mga pader. Tapos dami ng poster. Pinaghahandaan na ng pamilya. Nilagyan ba ng dinrawingan na ng sombrero yung mga picture mo? Hindi pa. Hindi pa. Abot tayo dyan. Eventually, meron. Yan. After mga 6 months of doing it, kinausap ako ng boss ko sa news. Ang boss namin sa news noon, Nobel Peace Awardee, si Maria Ressa. Sabi ni Maria, Mr. Atienza, dinner ako. I know what you're doing. You are using news and current affairs for your political agenda. Nako. Because you are booking. You are running for mayor. I know that. And that's not allowed.
If you're running for politics, that's fine. But you have to stop doing what you're doing. You resign. Ako, sabi ko, booking. But I like you. Pinakitaan ng kontrata. I know that we're not paying you. I'd like for you to sign this contract and then you'll be part of my cast. So, ito na ang pangarap ko sa buhay, Chief. Ito na, magkakaroon ako ng kontrata. Di ba, ang dami nating mga labas sa ABS, wala namang kontrata eh, puro kaliwaan eh. Kontrata! Ibig sabihin, 1 taon ako may trabaho na. May ID ka na ng ABS? May ID na ako ng ABS. Sabi ko, Maria, let me think about it. Because this is a big decision. Okay, I give you a few weeks. A few weeks ang sinabi sa akin. Chief, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, ito na ang pinaka-inaasam-asam ko sa buhay. Pero may responsibilidad ako sa tatay ko at sa pamilya ko. I was in politics not for public service. I was in politics for my family. Wala ako na ako sa tatay ko dahil masunurin akong anak eh. Tapos mamaya, pagdasal ako. A few weeks after, siguro mga 10 days after, inassign ako ng EP ko. EP ko noon, si Noel Ferrer, na naging manager ko noon yun. Kim, pinapunta ako sa bahay ni Ka.R. Ribaron. Sa Kamyas. Hindi, sukat. Sa sukat. Baka meron din siya. Ito yung bahay niya rito, Chief. Merong sa Kamyas nga yun. DC antenna. Merong yung Pyramid Baron. May pyramid sa ibabaw. Chief. Pagpunta ko ron, kasama ko si Winnie Cordero. Magandang umaga, bayan! Magandang umaga kay Ribaron. Nandito kayo para bigyan ka ng award. Binibigyan namin ng award ng mga icon ng ABS na. Ito, award po, para sa inyo po ito, Ka-Ernie. Sabi nung matanda, Chief, nakaupo ron sa parang trono niya sa ilalim ng pyramid. Bata, halika rito. Opo, live to this is on record sa ABS. Pwedeng kunin ngayon yan. Ang buhay may hangganan. Si Ka-Ernie Baron, pwede na ako mamatay. Nilagay niya yung kamay niya sa balikat ko. At namatay siya. Hindi pa. Hindi pa. Akala ko. Nagulat ako. Pupunta tayo dyan. Wait lang. Pare, kanina pa ako ginugulo. Hindi. Na-excited po. Excited. Balihan nyo lang Excited. Balihan nyo lang siya. At hinila niya ang granada. Dilagay yung kamay niya sa balikat ko. Sabi niya, may papalit na sa akin. Ikaw ang papalit sa akin. Si Tita Winnie, umiyak. Live. Unang-una, walang sakit si Ka.Ernie Baron. May katarata lang. Walang sakit. Naalala mo, Yes. katarata. Nagpahinga ng mga 1 linggo dahil may katarata. Pangalawa, hindi naman siya tatanggalin. Nagsalita, prophetic. Ikaw ang papalit sa akin. Taranta ako. Pag uwi ko sa bahay, kinabahan ako dahil nagdasal ako, sabi ko, bigyan ng sign. Bigyan ako ng sign. Anyway, sabi ko, Lord, stronger sign. Mahirap yung gagawin ko, tatalikod ako sa pamilya ko. A few days after, January 23, tumawag sa akin na naman ng executive producer ko. Kim, bukas birthday mo. Di ba pag birthday natin sa TV, kunyari hindi mo alam. Tapos darating yung misis mo, surprise! Tapos may cake, kunyari hindi mo alam, pero ikaw naman naghatid nun. Ganun sa TV, showbiz, di ba? Bukas. Alam mo yun, G. Ikaw gumagawa yan sa Going Bulilit, GB. Gawain mo sa Going Bulilit ni Alanta. Sabi ko, Noel, kahit walang party, okay lang. Masaya naman ako, no problem. Hindi. There's a development. You have to cover the wake of Ka.Ernie Baron. He just died today. Nung birthday mo mismo. January 23 namatay. On my birthday, the next day, ibig sa birthday party ko, coverage ng wake ni Ka.Ernie Baron. Na, a few days before that, said on air na akong papalit sa kanya na mamamatay na siya. Pinagdasal mo ito. Hindi ko pinagdasal. Kanina niyo ako kasi stronger Stronger side. Kanina niyo pa ako pinapahamak ha. Wala akong sinabi. Sa mga fans po ng Cool Pals, malinaw po ito. Huwag niyo pong sa context. Hindi po ako nagsabi niya. Nagsabi po niya Cool Pals. Kaya pala Cool Pals ang title nito. Ngayon alam ko na. Ang hirap mag-blow ng birthday cake sa wake ni Ernie Baron. Anyway, namatay si Ka.Ernie Baron. On my birthday, it was his wake. Pinalitan ko ng dasal ko. Kasi malinaw na yung sign. Sabi ko, Lord, the sign is very strong. Now, give me the courage. Give me the courage. Nasabihin ko sa tatay ko nang papalitan ko si Ernie Baron, hindi siya. Mahirap yun. So, fine, kinausap ko ng tatay ko, dumating sa bahay ko, di ko masabi. Naiiyak ako. Sabi ng tatay ko, Kim, nakita niya, bothered ako eh. You don't have to talk. Whenever I watch you on TV, I see how happy you are. Pag pinapanood kita sa City Hall, para ka inaantok na wala kang gana. You don't have to tell me. Do what makes you happy. Binigay niya yung basbas niya. Yun ang simula ng Kuya Kim na may kontrata, may bayad,
And it's been almost 21 years since. Ganda. At dyan nagtatapos ang Cool Pals podcast. Kaya ka ba tayo? Eto na. Ano ba? Ikaw na ang papalit sa... Wag! Bro, mamamatay ka! Baka mag-stronger sign. Pero Mamamatay ka. may special skill ka, Kuya Kim, yung Rerems. yung magaling ka sa relo, magkalikot ng relo, no? Ay, paano mo Diba? alam yan? Ay, nag-research. Hindi, nabanggit mo sa akin yan sa backstage na Tama. magaling ka magkalikot na relo. Collector ako ng relo. Saan mo nakuha yung skill na yun? Mabuting ting ka Ako naman, talaga. hindi ko kaya yung mga mechanism na ayusin ko. Marunong maglinis. Marunong ako magbukas ng likod, ng caseback. Marunong ako magpalit ng strap. Marunong akong ganun lang. Mga simple lang. Pero yung kakalikot ng mechanism, mahirap yan. Depende sa brand. Pero ang collection ko kasi puro mga lumang relo eh. Ayoko ng bago. Ito, itong suot ko ngayon. Ito yung Rolex Explorer 1016. Ang Rolex Explorer 1016, ito yung klase ng relo na ginamit ni Sir Edmund Hillary nung pumalik siya ng Mount Everest. Pero kakaiba to dahil pati yung strap niya iba. Ang tawag sa strap na to, Olongapo Band. Bakit? Olongapo Band. Oh, yun talaga. Among watch collectors in the world, yung Olongapo Band, kinokollect nila yan. Inimbento yan ng mga US Navy servicemen sa Olongapo, sa Subic. Kasi yung mga diving watch nila, after several years, nagiging brittle, napuputol, nahulog ang relo. Tumawag sila ng mga matatandang mga gumagawa ng bakal sa Olongapo. Dinesign nila itong strap na to. Eh nawala na ang Subic Bay, nawala na yung Olongapo, naging collector's item na to ngayon. Konti na lang yan. Ang ganda kasi Konti lang. ngayong episode lang na may mapupulot na maganda tong mga... Kung hindi niya pinaliwanag, ang pagkakaintindi ko, pagpasok mo sa Olongapo sa beer house, may relo ka pa. Paglabas mo, nawawala na. Di ba naalala mo, nagkwentuhan tayo sa backstage yan. Opo, tsaka meron ka na bang relo na kinalas tapos di mo mabalik? Marami, Brad. Marami. Kaya nga sinasabi ko ngayon, hindi ako eksperto dun sa mekanismo. Dahil sinubukan ko, mahirap. Doon ba nagsimula yung yung Kuya Kim, ano na? kasi hindi mo na balik. May hawak na sinturon Ano yung na? Ito lang ito, pagawa mo sa iba. Pero ang ganda Ang na. ganda ng story, hindi ko alam yung Olongapo Band. Talaga. Oo. Natutuwa ba kayo sa mga sinasabi ko information? Alam mo naman, masaya yun, isang Kuya. banda and Worth it naman, Olongapo worth it. Band. Worth it naman. Oo, kasi Worth it naman ang dito- guesting ko rito. Oo naman. Kuya Kim, Okay, okay. naka-worth 1.5. Ba't ginawasan mo? Abe, talent fee rito. Meron. Ako. Maraming salamat. Matuwa lang kami, may 3,000 ka. Uy, magiging senador, Brad. Magiging senador. Magiging senador? Mukhang mananalo si Willie. Oh. Uy, alam niyo ba yung malunggay? Hoy! Ano? Meron siyang of the anti-inflammatory properties, pare. Properties. Properties. Flappers. Saan mo nabasa yan? Sa library? Nakakababa siya ng blood sugar, pare. Papaaway nila ako. Hindi ko sabi yung property. Oy, dali. O, tuloy ko lang. Ayusin mo yung pag-ano ng Sige na, Ayo, mulunga. pinag-isipan ni Muman to bago dumating sa kanya. Sisirain nyo lang ng library. Yung properties ba, kapatid ng platypus? Oo nga, pare. Yung malunggay, nakakababa siya ng cholesterol. May anti-inflammatory properties siya. Seryoso ba? Seryoso. Dito eh. Anti-inflammatories. Oo, Hindi, pare. tama. Hindi siya nakakamaga. Oo, tapos it's Nang- good for liver health. Ano ba yung maga? Ano ba yung pwedeng mamaga? Yung mukha mo, May pag di mga ka dali. tumingin. Pag di mo siya tinigilan daw. Oo. Oo nga. Kaya dito ka na sa Moringa Vita, pare, coffee mix. May malunggay siya in kape. So, di ba? Isang tirada na lang. Para hindi mamuga. Ang dami niyang healthy flapper. Moringa Right, Daita. yeah. Maraming properties. Kuya Kim, ginagawa ba kayong Google ng mga kaibigan ninyo? Bro, tinetesting ako madalas. Oo. Hindi kaibigan, mga hindi ko kilala. At naghihintay sila na magkamali ako. Pag nagkamali ka, yari ka. Si Kuya Kim hindi pwede magkamali. Eh, tao ako. May pressure. Tao ako. Paano? Madalas ako magkamali, pero pag nagkamali ako, trending. Madalas. Minsan, dito sa Anak TV Awards. Dating yung eksperto ng yoyo. Ano yun eh? Nag-guest natin sa Showtime yun. Kaya alam ko na eksperto sa yoyo. Yung si Yoyo King. Kuya Kim. May podcast, Brad. May dalang ano. Pwede mo sabihin ang history ng yoyo. Buti lang alam ko.
Alam niyo ba, ng yoyo, ancient Filipino weapon. Ang ibig sabihin ng yoyo, lumang Tagalog, ibig sabihin balik-balik dahil bumabalik ang yoyo. At ang pinakaunang Pilipino na nagpasikat ng yoyo sa Amerika si Flores. At si Flores ay naging bilyonaryo. Binenta niya ang kanyang yoyo copyright sa Russell Toy Company. Uy, galing! Patok, buti na lang. Pero kung di ko alam masagot, trending ako, Brad. Tanungin mo ako ngayon. Gusto nyo, testingin niyo ako eh. Kung hindi ko kaya sagutin, may mapupulot pa rin kayo. Pucha. Ayan. Sige. Testing. Sige. Bakit tinawag na titi? Tangina. Ano ka, grade 5? Utang inang tanong yan. Utang ina. Well, sasagutin ko na rin. Sige. Ang medical scientific term ng sinabi mo ay penis or reproductive organ. Na sinabi ko kanina nung nagsimula ang show natin, ang salitang Tagalog ay napakaraming onomatopoeia. Kaya tinawag na titi dahil pag yan ay gumagalaw, ayun ang tunog. Ti. Totoo nga. Oh! Hindi ko napapagalaw. Saglit na. Onomatopoeia. Ito ay walang halong mali siya. Ito ay usapang siyentipiko lamang. Yung pala yung tunog. Pokemon. Hindi ko Who's that Pokemon? It's Titi! Total, tinanong niyo na rin naman, bakit naman Puki? Bakit ano? Bakit Puki? Puki. Puki. Nahirapan. Hindi ko yan. ang medical scientific term ng sinabi mong salita ay vagina. Yan ang female reproductive organ. May mga tao na meron dalawang reproductive organ. Meron silang penis at meron silang vagina. Ang tawag sa kanila ay hermaphrodite. Hindi ko nasagot ang tanong mo, pero nalaman mo ang ibig sabihin ng hermaphrodite. Ang ganda. Di ba? Palagi kami makukuha. Kuya Kim, Kailangan lang laging may sagot. Eto, basaan mo Kailangan may value. May value. Eto, basaan mo natutunan tong ganitong technique? Mahilig ako magbasa eh. Baski before the internet, mahilig na ako magbasa. Nung high school ako, suwail na bata ako noon. Repeater ako Don Bosco. Dalawang batch ko eh. 83 tsaka 84 kasi nag-repeat ako. Bakit? Mahilig ako mag-cutting classes noon, chief. Pagka nababato ko sa teacher, cutting classes, tatalon ako sa pader, alam mo saan ako pumupunta? Hindi sa mall, malapit ang quad dun eh. Malapit ang cross Makati Cinema Square eh. Pupunta ako sa Thomas Jefferson Library. Yun ang library ng US Embassy. Malapit lang yun eh, sa Pasay Road yun eh. Aircon. Amerikana yung librarian. Ang gaganda ng libro, amoy mayaman. Yung Sa National Library, pag amoy mahirap ang libro dun. Gamit na gamit ang libro dun eh. Gamit na gamit, amoy tao. Ito, bago. Pag ganun mo, bago. Imported. At ang binabasa ko, yung mga subject matter na gusto ko. Ayoko pakinggan yung physics teacher ko, yung trigonometry teacher ko. Pero ang binabasa ko, Guinness Book of World Records, the Book of Lists, yung almanac. Kasi hilig ko. Ang binabasa ko, I was maybe 11 or 10 years old. Eric von Daniken, Chariots of the Gods. Ito yung yung Scientology. Diyan nagsimula yan. Ang mga Diyos daw ay galing daw sa outer space. Ganyan. That early, binabasa ko yan. Dahil... high school. Elementary. Dahil gusto ko. Galing. Dahil gusto ko. So, naging suwail ako dahil ayoko ng structured knowledge. Gusto ko yung inaaral ko, yung gusto ko. Hindi ko sa mga batang nakikinig sa Cool Pals, no? Huwag niyo akong gagayahin. Mag-aral kayo ng gusto. Ito yung naging paraan lamang at naging landas ni Kuya Kim, pero hindi advisable. Huwag. Mag-aral kayo. Ano ang IQ mo, Kuya Kim? Hindi ko alam eh. Siguro mga 100 plus. Pero Hindi pa ako nagme-mensa eh. Siguro mga 120, 110, ganyan. Pero parang nakaka-amaze kasi na-memorize mo tong mga ganitong bagay. Oo, yung mga... Kasi bago ako nag-guest sa inyo, nag-aral muna ako. Pero Ganda. si Kuya Kim kasi galing tayo sa generation na may value encyclopedia. Oo naman. Di ba? At yung mga ahente ng encyclopedia. Oo, dumadaan sa bahay. Naka-Amerikana, Brad. Oo. Naka-Amerikana. Naka-stroller, naka-Amerikana. Stroller bag. Lifetime books ba yon? Saka Time Life o Time Life, Collier's, Groliers, oo. Groliers, Colliers, Time Life. At hulugan. Britannica. Oo. 2,500, babayaran mo ng 250 a month. Pero 2,500 para sa isang set ng libro nun. Isang buong anak kami yung nakikinig dun sa yung naglalako na encyclopedia kasi papakita niya yung libro, papasa sa'yo. Nagkaroon pa ng Snoopy na encyclopedia, in-incorporate yung Snoopy cartoons tsaka yung characters sa encyclopedia. Oh, pwede. So, Anong pinaka-favorite mong letter sa encyclopedia? Ano ba? Hindi mo masasabi eh. Pero, Letter A. oh, kasi yun ang pinakauna palagi eh. Pinakamaraming matututunan. Hindi. Combustible engine. Kasi pag binuksan mo yung nasa gitna yun eh. 3D yun, chief. Pag binuksan mo yung libro,
Merong may acetate. Iba, di ba? So, Anong combustible encyclopedia? Nung brand yan? Growlers. Colliers. Growlers o Colliers. Growlers, okay. Pag binuksan mo yun, combustible engine. Ayun, ganda nun. O kaya H, human body. Ganon din, pag bukas mo, merong suso. May titi. Hindi, pag bata ka, pinagtatawanan mo yun, di ba? Oo. Oh, pag bata ka. Bakit ba ang picture lagi ng mga pag ganon Alin, yung intestine? Ayun yung ng lahat ng penis, yung male Delikado reproductive ka sa organ. burat ngayon. laging bakit Iba laging naman kasi yung normal na... kasi kung matigas yun, tapos nakatingin sa yung drawing. Tsaka hindi lalagpas sa libro eh. Kaya ng drawing pababa. Hindi naman. Ah, Kasi ganda. syempre, ang pinaka-norm, yung pinaka-normal position. And 90% of the time naman, nakababa yun. Paminsan-minsan lang tumatayo. Hindi naman pagkailangan lamang. Hindi ba? Pag nakatayo palagi yun, may sakit ka. Hindi ba? Ala, nakatayo palagi. dahil ikaw isang ngongo. Ang ngongo isang matahimik. Na laging tinitigasan. Ako, Bastos ito... pala rito. Hindi naman. Bastos pala rito. Pero ito Kuya Kim, isa sa mga notable... Bigla si Kuya. Isa sa mga notable ko na talagang humanga ako sa'yo is yung na-detect mo na merong stroke na you were able to bring yourself to the Ibang storya yan, Chief. naalala ko yan, nabalita yan eh. Parang hindi naman siya nabalita, parang nakita kong galing na Hindi na sa na-detect ko, pag nagka-stroke, alam mo. Kahit sino sa inyo magka-stroke, alam mo. Ang stroke kasi parang Russian roulette yan. Yung hemorrhage o yung infarct o kung ano man yung bara, pupunta sa isang bahagi ng utak mo yan. Kung saan lumanding yan, doon ang damage mo. Yung sa akin landed on the left frontal lobe. And that is the part of the brain that's in charge of speech, intelligence, memory, cognition. So physically, wala nangyari sa akin. Wala. Pero nabura ang utak ko. Alam mo yung hard reset na computer? Ano to? I was in the bathroom. This was 9 in the morning. 8 in the morning. Papunta ko showtime. Ang showtime nun, morning show pa eh. Bigla na lang, plak! Hindi ko alam ang pangalan ko. The only thing that was left in my brain, you're in trouble. Alam ko may problema. Tumakbo ako palabas ng banyo. Kahubad ako. Nakita ko yung mga kasambahay ko. Sumigaw ako ng tulong. Walang boses, Brad. I knew it was a stroke. Hindi ko tinakbo yung sarili ko sa ospital. Ngunit yung driver ko, nadamitan ako ng mabilisan, tinakbo ako sa pinakamalapit na ospital. Sa Malate ako nakatira, dito lang ako nakatira. Ang pinakamalapit na ospital, 5 minutes away, PGH. Pagdating ko sa PGH, may pila, Brad. Yung mga nakapila doon, driver lang tsaka ako eh. Binaba ako, sumigaw yung driver. Si Kuya Kim, may problema si Kuya Kim. Nakapila ako. tumayo yung mga pilay, no? Hindi, Chief. At Kuya Kim na ako nun. May showtime na nun eh. May nagpapaselfie. Sa gitna ng stroke ko, may nagpapaselfie. Hindi ko na mapaliwanag na may stroke ako. Tangina. Pero hindi ako makasingit sa pila kasi nasa harap ng pila. Yung nasaksak. Yung isa nanganganak. Hindi ka pwede sumingit doon. Magaling yung doctor in charge. Pinasok ako, nilagay ako sa opisina niya. Ngunit nalaman ng misis ko na may stroke ako, naitakbo ko sa isa pang ospital. Sa Makati Med na merong stroke unit. Ng PGH is a good hospital pagka ang usapan ay mga espesyalista. The best in the Philippines are there. Pero sa emergency room, huwag kayong pupunta ron. Dahil ang pangangailangan sa doktor ay napakabigat, may pila. Ganun kakailangan ang Lahat na medical help. Lahat nandun. Hindi lang Manila. At mga bayani ang mga doktor dyan, Chief. Dahil talagang punong-puno ng trabaho ang mga tao dyan. Itong lahat nung nangyari sa'yo, na aware ka na nangyayari ito, Kuya Kim, o kinwento na lang sa'yo after? During my stroke, kinuwento sa akin at yung ilan naaalala ko. Meron kong selective memory. Ang tawag dyan, aphasia. So yung iba naalala ko, yung iba hindi ko naalala. Ganon yung takbo ng utak ko noon. Pero Chief, sa sobrang pagmamahal sa akin ni Lord, in about 3 days, merong 3-hour window, 3-day window, 3-month window. Yung 3-hour window, yun ang crucial. Kailangan within the 3 hours, pabigay sa yung gamot na magpapaluwag nung bara sa utak mo. Nabigay ka agad. So yung isang massive stroke, naging 7 maliliit, nakaikot ang dugo, hindi naging massive stroke. Yung 3 days, kung anong 3 days mo dun sa unang 3 araw mo sa ICU, kung ano ang bumalik sa'yo, that's what you work with. And then it takes about 3 months to work on the rest. So, in about 3 days, mga 70% of me came back. Pero, ang bobo ko nun, ang bagal ko nun. Sabi ng doktor sa akin, Kim, we will test you for aphasia, ha? Give me 5 animals. Ang nasabi ko lang, cat dog. Nakalimutan ko yung 3. Kuya Kim ako, ha?
Cat dog lang nasabi ko. You are in a hospital. What is the name of the hospital? Ang pangalan ng hospital, Makati Med. Nasabi ko lang Makati. Makati. Don't panic. It's normal. What you have is aphasia. It will get better in time. Nung But let's work on it. nangyayari to, Kuya Kim, anong tumatakbo sa utak mo? May panic. Panic. Nagpapanik. Ang dasal ko nun, Lord, huwag mo kong kunin. Kala ko mamatay ako eh. Alam ko sa impyerno ko pupunta. Alam ko didiretso ko sa impyerno. Sabi ko, Lord, wag ngayon. So dasal ako ng dasal. Bakit sa impyerno ang punta mo? Gawa nung prayer mo kay Ernie Baron. Bro, hindi ko naman pinagdasal. Hindi naman yung dasal niya eh. Stronger side. Iba naman yung stronger Ang side. pinagdasal ko, stronger side. Stronger side. Sorry. Ito mapupunta sa impyerno. Uy, si Shirley, baka nakikinig sa atin. Lagot ka kay Shirley. Anak ni Ernie Baron yan. Ay, shut up. Marami connection sa CID dyan. Bahala. Pero nung after that, nagpapanik ka nito, Kuya, pinipilit mo ba na may nung sinabi mong Makati? Pinipilit ko, pero Pinipilit mo. wala. Wala. As a matter of fact, mga 3 months after, sabi ko, ready na ako bumalik sa Showtime. Bago pa kayo. Ready na ako bumalik sa Showtime. Sabi ni Direk, Bobet, sigurado ka, kaya mo. Kaya ko na, Direk. Kasi gusto kong lumabas na ng bahay eh. Sa utak ko, akala ko ready na ako. Pinakanta ko ng I feel good. Tarararara. Galing ako sa likod. Ginulat ko sila. Kanta ko. I feel good. Live to. Nandun sila Ann Curtis, si Bong Navarro, si Vice Ganda. Nagulat sila for the first time. Nasa studio ko, Chief. Mangiyak-yak sa tuwa. Ang hindi ko alam, sanay yung utak ko natuto na walang ingay. Nag-recover dahil walang ingay. First time nakarinig nung ingay ng Showtime. Buf, 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 buf. Tapos yung laser. Yung nataranta ang utak ko. Sa gitna ng kanta, namutla ako, Chief, nangitim ang labi ko. Akala ko masastroke ulit ako. nalula. Parang lula. Nataranta, nalula. Hindi sana yung utak ko. Akala ko magaling na ako, hindi pa pala ako magaling. Na-overwhelm. Akala ko masastroke ulit ako. Nakita ni Direk Bobet yung close-up ko. So, nung in-interview na ako, nakatapos ko yung kanta na namumutla. Kim, tapusin natin. Kato commercial. Kinato commercial. Kim, kaya mo? Hindi ko kaya, Direk. Akala ko kaya ko, hindi ko kaya. Hindi alam na marami to. First time narinig ng Madlang People to via Cool Pals. Nireserba ko talaga ito impormasyon. Para sa inyo. Ganda. Ganda. So hindi ko alam, Chief. Sabi ko, Direk, ganito lang. Pwede ba paupuin mo lang ako dito sa audience? Nagmaskara ako. Wala pang pandemic no, pero nakamaskara ako. Upo lang ako rito. Makikinig ako. Sasanayin ko lang yung utak ko dun sa ilaw at sa tunog. Para after mga 2 weeks, sasampa ulit ako sa entablado, ready na ako. Gawin mo yan. So for 2 weeks, incognito ako, nandun ako sa sulok ng Showtime. Nakikinig lang ako sa music. Tsaka sinasanay ko rin sa... Nung sanay na ako at namanhid na yung utak ko, hindi na nagpapanik. Saka nakaisip. Ayan, nakabalik na ako sa trabaho. Sa audience ito o sa audience. backstage? Sa audience. Nandun ako. Nakamask ako, Pero naka-surgical mask ako. nakasombrero ka ng Kuya. Hindi halata. Pero ganun ba yung naisip nyo na strategy para mag-observe ngayon sa Cool Pals. podcast? Kaya ako nandito ngayon. Gusto ko yung panoorin, titignan ko, ano bang mga good points ng Cool Pals? Ang mga So good far, points wala. ng Cool Pals. Marami. Ang mga good points nyo, kukunin ko. At ang mga bad points nyo, wala pa ako nakikita sa ngayon. Ayan. So, okay lang basta. At nakakita ko ng venue para sa podcast ko. Ayan. Century Park Sheraton. Oo, lapit lang. Matindi, malapit sa bahay ko. Kuya Kim, nasabi mo kanina yung viral. Ang isa sa mga nag-viral sa'yo, yung... Ano yan? Alam ko yan. Salasal ako. Ano yan? Sala ko. Maganda ba kwento ko yan? Yan. oo nga, Ano oo bang nga. ginagawa? Hanggang ngayon, viral pa rin yan eh. Oo. Oo nga. Tinuturo mo si Kabayan dun sa Ganito yan. Ang duty ng mga anchor, read the script. Every time you read the script before you go on air. Nangampante ako nung araw na yun. Kasi naman, 15 taon ko nang ginagawa yan. Hindi ko binasa yung script. Kaya ko itawid na hindi binabasa eh. Ang laman pala ng script ganito. Merong isang isla sa pagitan ng New Zealand na sumulpot sa gitna ng dagat at bumubuga ng asupre. At ang pangalan ng isla ay Zalzala. Parang yung mga nagpapabate. Alam mo yung mga nagpapabate. Si Pining Garcia. Yung mga gano'n. Si Bart Simpson. Zalzala. Pagbasa ko, nabasa ko for the first time.
Nataranta ako. Sabi ko, bumubog ng asupre. Bilang musbong. May usbong. May video pa. Yung video gumagano yung asupre. Salsa. Natawa ko. Nung nakita ko si Kabayan, nakita niya natatawa ko, gumagawa ng mukha si Kabayan. Akala ko gumaganon si Kabayan. Pwede, pero hindi ko na sasabihin. Basta, niloloko ko ni Kabayan. Niloloko ko. Lalo kong natawa. Sa TV, pagka-live, pag natawa ka, wala ka na. Wala ka na. Ay, ang haba pa ng segment. 1 minuto pa. Sa kalahating minuto pa yung babasahin ko, natawa na ako. Oo, hindi ko natawid. Tinapos ko. Tinapos ko. Maraming ganyan, Chief. Maraming ganyan. Mang Tani. Tao lang Ang pinaka-trending yung salsala ko sa akin. Sa buong career ko. Sa 21 years ko sa TV dyan, nag-trending na. Hanggang ngayon, nag-trending pa rin yan. Pagka-birthday ko, lumalabas yan. Pinatag ako palagi. Yun yung itsura ng cake. Yung may Sa lahat naman kasi ng pangalan. Pero kung binasa ko yung script at ginawa ko yung duty ko, handa ako. Alam ko yung salsala ko eh. Unang beses ko narinig at unang beses ko sinabi, parang practical joke. Ako, natawa na ako. Ikaw ba, Kuya Kim, nagtrabaho ka kay Ka Ernie? Hindi. Pero lumaki ako, may kwento rin ako kay Ka Ernie. Yeah. Lumaki ako na hinahangaan ko si Ka Ernie. On my way to school, ang ano yan, yung knowledge power, tuwing hapon yan eh. So makikinig ako ng knowledge power sa radyo ko, no? Punta ako ng UP. Biglang sabi ko na may tumawag, oh. Ka Ernie, ang pangalan ko Bernadette. Saan po ba galing yung salitang Bernadette? Mahilig sa ganyan, di ba? Ang Bernadette, alam ba ang Bernadette ay galing sa isang Old English word. Galing sa Old English word na burr o oso. Isa kang babaeng oso, matapang ka, burr. Sabi ko, si Ka Ernie ka! Loloko na to. Ginagago na to. Oso daw, burr. Burr, oso. Totoo talaga ako. Si Ka Ernie, walang magawa to. Tinititripan. Pinagtawanan ko, Brad. Yung 7 taon ko sa UP, yun ang joke ko palagi. Si Ka Ernie, sinabi, burr. Naging running joke namin yan. Kasi nga narinig ko eh. Up until one day, ako na yung pumalit ka Ernie Baron. May Google na, Brad. Birthday ni Bernadette Sembrano. Sabi ko, ano to, umagang kay ganda na kami. Lolokohin ko si Bernadette. Bibigyan ko ng trivia on air to. Ginoogle ko. Bernadette etymology. Bernadette is from the Old English word burr. Pare, tama si Ka Ernie Baron. Tunay. Pare si Ka Ernie, totoo yun. Totoo yun. Ibang klase. At walang Google nung panahon niya. Ang dala-dala ni Ka Ernie Baron, almanac, at saka libro, encyclopedia ang dala nun. Paano ba yung nangyayari nun? May assistant siya na tagahanap? Ganito yan. Ako kasi, I've been doing this for how many years? 21 years. Meron na ako stock knowledge. As I said, kung hindi ko masasagot yung tanong mo, mabibigyan kita ng uwi kang nakangiti pa rin eh. Yan. Nung umpisa, ngayon kasi may Google, Chief, madali lang yan eh. Nung panahon ni Ka Ernie Baron, merong waiting time. Habang naghihintay, ikaw, pangatlo ka, pang-apat ka, nakakapag-research. But because of his stock knowledge, because he was doing it for such a long time, maraming stock knowledge si Ka Ernie Baron. Talagang totoong living encyclopedia yun. Pag magtanong ka ng biglaan, masasagot ka nun, Chief. Galing. Bakit pala may pyramid yung hindi natin natanong eh. Hindi, may powers Bakit? yun Pinag-aralan niya kasi yung pyramid power. Again, based on Eric von Daniken, yung Chariot of the Gods, no? Anong rhymes yan eh? Ano ba't pyramid rhymes? Bakit? Hindi, yung may powers yan, di ba? Yung nakaka-heal. Nag-harness ata ng energy yung ganung... At saka yung blade, pag nilagay mo sa ilalim ng pyramid, ay hindi pumupurol kahit na ilang libong taon na. Ito naman ay pinag-uusapan natin dahil naisulat lamang. Pero hindi ako naniniwala. Ako, born again Christian ako eh. Ang paniniwala ko, ang tunay na kapangyarihan ay galing sa Panginoon lamang eh. Pero, napag-aralan yan. Na may power daw ang pyramid power. Pinauso ni Ka Ernie Baron yan. Si Ka Ernie Baron ang nag-imbento ng salitang pito-pito. Yung pinagsamang pitong herbs na makakapagpagaling sa'yo. Siya nag-imbento niyan, yung pito-pito. Ang nagpasikat ng pyramid power nung panahon namin, 1970s, si Johnny Midnight. Yung toning. Lalagay mo yung baso ng tubig sa ilalim ng pyramid, tas gaganon siya. Ayun. Si Johnny Midnight na nagpauso ng pyramid power. Saka DC Antena, si Ernie Baron. Baron Antena. Baron Antena pala. Antena. Baron Antena. Ang ginawa ng ABS-CBN noon, they embraced it and then pinamigay ang Baron Antena para lumakas ang signal sa mga suburbs. Kasi mahina tayo sa suburbs noon eh. Galing. Inventor na rin kasi si... Matalino si Ka Ernie. Matalino. Pero effective yun yung Baron Antena. Effective siya. Effective kasi booster yun eh.
Ang uso kasi yung rabbit ears antenna. Pag nilagyan mo ng baron antenna, mas tumataas yung reach. Dahil sa suburbs, mahina yung torre ng ABS. Hindi umaabot sa suburbs. Pinamimigay halos sa suburbs yan o binibenta ng palugi para lang magkaroon ng signal. May trivia ba kayo ni Ernie Baron na hindi yung usual na alam ng tao? Si Ernie Baron, nung buhay pa yan, lagi may candy yan. May dalang mga chocolate, may candy sa bulsa yan. Pag nakasalubong ka niya, namimigay palagi ng candy. Yan ang taong talagang mahal na mahal ng ABS-CBN, ng News and Public Affairs. Yan. Ano ba kinamatay niya? He was watching a Manny Pacquiao fight. Inatake sa puso, si Ernie. Pero may edad na rin siya noong time na yan. Hindi ba? Hindi naman. He was in his late 60s. Anong fight to? Kundi ako Natalo ba si Manny o nanalo? Marquez yata yun. I-research natin, January 23. But I think Marquez, laban ni Marquez yun. But I know ito si Manny Pacquiao fight. And then... Grabe naman kasi din yung intensity ng laban pag Pacquiao eh. But he was not sick. Nag-leave si Ernie Baron because meron siyang katarata. Yun lang ang leave niya. Pero ang tagal niya sa radyo eh. May time na umaga siya, may time na panggabi. Panghapon, panggabi, Panghapon weekend. Yung Knowledge Power. Opo. Doon pinattern sa Knowledge Power yung binigay sa akin show sa ABS, yung Matanglawin. Pero ang style nun, parang Knowledge Power pero in action. Kaya ako nakikinig ng Knowledge Power, once in a while, merong magtatanong ng kabalusubasan. Yung sino yung merong pinakamalaking titi, di ba? Alam mo, sagot ni Ernie Baron. O kaya, kadalasan yan, Ernie Baron, ano po ba ang square root of 2 times 75? Yan. Ang sagot ni Ernie Baron, ikaw, talaga assignment mo yan. Bang assignment mo yan. Assignment mo yan. Mag-aral ka. Basahin mo yung libro mo at huwag mo akong tanungin. Ha? Okay. Saka yung philosophy yung gano'ng karaming bituin sa langit. Minsan tinatanong siya na gano'n eh. Pero may sagot ang dami ng bituin sa langit. Ang dami ng bituin sa langit ay 1 billion trillion. Ang katumbas niyan, in human terms, yan ang dami ng bituin ng butil ng buhangin sa lahat ng beach sa buong mundo na pinagsama-sama. 1 billion. 1 billion trillion. Ayan ang dami ng bituin sa langit. Nung bata Ganyan karami. kasi ako, ang joke niyan, nung sinagot ni Ernie, nagbigay siya ng number, 2 billion, ganyan. Tapos sabi nung listener, totoo ba? Ay, di bilangin mo. Yan, Pacquiao Morales 2. Second. Pucha, panalo si Pacquiao dyan. Nakabawi siya. January 20. Pero naalala ko na galit si Ernie Baron dati, may naalala ko. Sabi niya, bago pa lang mag-show, sabi niya, sana po wag niyo na pong itanong kung sino naka-imbento ng telepono. Ang naka-imbento po ng telepono ay si Alexander Graham Bell. Tapos may tumawag, yun ang tanong niya. Sino naka-imbento? Ang kulit eh. Pero nung 1970s, may joke tayo tungkol sa ngongo, di ba? Pwede may mga non-political joke dito. Oo naman. Nagmumura kayo dito, no? Kung 1970s ka nabuhay, Chief, may trabaho ka. Kikita ka ng malaki sa PLDT. Pagka busy, ano ka lang? Di ba joke natin yan? Di ba joke natin yan? Baka makancel tayo rito, Chief. Safe to, safe. Ikaw lang. May tanong ako kay Kuya Kim. 1970s joke yan, Chief. Ginagawa ko yun eh. May tanong po ako Kuya Kim. Kasi di ba may recent accident kayo? Nabali yung buto ko. Opo, ano po yung nabibigay sa inyo ng ride? Parang, kasi ngayon nagmotor kayo ulit papunta rito eh. Parang ano yung nabibigay sa Nakaka-ride inyo? na ako ngayon. Ang ride ang aking therapy, Chief. Pinagdasal ko nga kay Lord yan. Sabi, gusto nyo ba akong patigilin mag-ride nung sumemplang ako? Hindi naman. Binigyan niya, pinagaling niya ako kagad. Ngayon, nakaka-ride ako ulit. Riding is my therapy. Riding is my quiet time. Pag nakamotor ako, nagdadasal ako, Chief. I listen to worship music, I pray to the Lord, I talk to Him. Not only that, I'm able to fellowship with other riders as well. I meet at least 25, 30 people every single day sa motor. Daming traffic light nun eh. For the past 10 years, araw-araw, I decided from this day onwards, I will ride my motorcycle every day. Galing, So, may nakamotor purpose ako daw. every day. Rain or shine? Rain or shine. Rain or shine. Masarap ngayong rain eh. Anong dahil malamig eh. daily drive nyo na anong motor ang ginagamit Binenta ko nyo? lahat ng kotse ko. Isa na lang ang kotse ko ngayon dahil sponsored ng Nissan. Dahil binigay, hindi ko binili. Pero I have maybe about 16 or 17 different motorcycles. So niro-rotate ko yan. Ngayon, nadala ko ngayon yung binigyan niyo ako ng masarap pong gumes dito sa Cool Pals, mga Cool Pals fans. Pagdating ko po rito, sumaludo sa akin yung mga security guard. At binigyan po ako ng parking sa harap po ng lobby. Ang dala ko ngayon yung it's called the 1997 Harley Davidson Old Boy.
Kumbaga, it's a modern bike kasi 1997, relatively, pero ang forma niya parang 1940s na knucklehead. Parang vintage na vintage. Springer ang front end. Ang itsura niya, vintage. Paborito ko yan. Nagji-gentleman's ride ka rin ba? O si Mark Lakay, bayaw mo. Bayaw ni GB. Meron sa May 18. Oo, May 18. Dito gagawin. Alam mo yung pinakaunang gentleman's, si Mark kasama ko yan. Diyan ko yan na naging kaibigan sa Distinguished Gentleman's Ride. At lagi yan ang ride na nakasuot ka ng tuxedo, nakasuot ka ng formal, but you ride for a cause. And normally, every year, ang cause yan palaging panlalaki. Either prostate cancer, yung mga sakit ng lalaki. Yan. Prostate cancer. Talagang yan. Sakin, maraming lalaki may prostate cancer. Ikaw ba, Kuya Kim, lahat ng mga pagbabago sa sarili mo, kasi pati, physical. Physical. Naging fit ka talaga eh. After ito nung nangyari sa yung stroke, lahat. Totoo yan. Nung matikas ang ulo ko eh. 2 beses ako ni Lord eh. Yung pagkatapos ko ma-stroke, I prayed. Sabi ko, Lord God, pag pinagaling mo ako sa stroke na to, I'll be the fittest Kim I can be. I'll be a marathon runner. I'll be a triathlete. Tinupad ko, Chief. Tinupad ko. After 1 year, naging marathon runner ako. I ran my first 42 kilometers. And then after 2 years, naging triathlete ako. I did my first half Ironman. On the 3rd year, I was ready for my first full Ironman. Ang first full Ironman, 2 kilometer swim, 180 kilometer bike, 42 kilometer run. Ready na ako. Na-paralyze ako, Chief. Na-paralyze ako. Yung kamay ko, hindi ko magalaw. Pumunta ako sa doktor ko. Sabi ko, Dok, stroke ba to? Baka na-stroke ulit ako. Hindi, baka naman naipit lang yung ugat mo. Kinabukasan, takbo ako. Mahaba, 26 kilometers. Yung paa ko, hindi ko magalaw. Nakabuka yung mga daliri ko sa paa. Paralyzed. Balik naman ako sa doktor. Diretso ko sa ICU. Nalaman ko, sinabi sa akin meron akong sakit na napaka-rare. Ang tawag ay Guillain-Barré syndrome. It's an autoimmune disease. Ang symptoms niya mapaparalyze. Yan ang kinamatay ni Julie Vega. Guillain-Barré syndrome. Nandun na naman ako sa ICU. Sabi ko, Lord, ano ba? Nung na-stroke ako, sinabi mo sa akin, kagaling ako. Gumaling ako. Naging athlete ako. Ngayon, at the peak of my athleticism, my fitness, you make me paralyzed. What is it? Nalaman ko. Ang motto kasi ng Ironman, I can. I can swim, I can bike, I can run, I can do anything. Eh, hindi ko magalaw ang kamay at pa ako. Anong I can dun? I cannot. Then I realized that only He can. Only God can. At doon ko tinanggap si Jesus Christ. At alam ko, si Jesus Christ, pinapatawad tayo sa mga bastos na joke natin dito. Mahal kayo ni Lord, Brad. Salamat. Totoo, isipin niyo, Kuya Kim, sa lahat ng sinabi namin sa show, biniless kami ng studio. Biniless kami ng beautiful partners. And then also, mga partners. At alam naman po ni Lord na ito po ay character lamang. Ito po ay... Hindi, kami, oo. Ewan ko sa iyo. Meron akong personal relationship. But seriously, what will save us is not religion, not good works. It's really the personal relationship with Jesus Christ as Lord and Savior. Kung ginawa mo siyang kaibigan, ginawa mo siyang Lord and Savior, it's not your good works. Babait ka eh. Whether you like it or not, babait ka eh. Kasi sinusunod mo siya eh. Pero hindi yung kabaitan mo magdadala sa'yo sa langit. Ang magdadala sa'yo sa langit, yung pananampalataya mo at paniniwala mo sa Kanya. And then you will overflow with good works kasi napaka-thankful mo. Na binigyan ka ng studio, binigyan ka ng 7 years ng Cool Pals. Because you're so grateful, babait ka. Kuya Kim, ito bang nangyaring transformation sa'yo, specifically sa religious life mo? May mga kaibigan ka ba dati na tumiwalag sa'yo? Marami. Marami rin naman na mga nadagdag. Maraming nadagdag at maraming mga na-inspire. At tumanggap din sa Panginoon. Siya na ba dyan si Mark Lakay? Pero born again si Mark. Born again. Pero bakit sila tumiwalag na hindi mo na sila naging kaibigan pa? Marami kasi when you accept Christ, you are persecuted. It's written. Nasa Biblia yan. Maraming taong hindi nakakaintindi. Maraming taong naguguluhan kasi nakikita nila yung hindi nila gusto makita. Pag tinanggap mo kasi si Jesucristo bilang Panginoon, may mga susundin kang mga dapat. Sabi nga, the way to salvation is narrow. The narrow way, the narrow path. At ayaw makita ng maraming tao yan eh. Na kailangan may mga bagay na hindi mo gagawin para tama yung landas mo. Pag naaalala nila, pag nakikita ka, ayaw nila sa'yo.
nire-ridicule ka rin ba nila dahil dito sa pinili mong path? Madalas, oo. It's very hard to be a Christian in our field, in the entertainment world. Dahil karamihan ng mga kasama natin at mga boss natin na hindi naman tanggap. Paano yun, Kuya Kim, kung may gagawin ka that pagkasama sa trabaho yung will violate or Hindi ko tinatanggap. Hindi mo tinatanggap. Galing. You just have to be bold. And pag nakita niyo yung mga social media ko, malinaw naman doon lover of Jesus Christ. Para umpisa pa lamang, matanggal na yung mga hindi dapat. Hindi ka na ipipilit. May isang nanonood ng TikTok niya sabi, si Kuya Tim mo. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Pero ang galing, Kuya Kim, from hearty laughs to really hearty... At tatapos with a very, very good Yun naman talaga ang lagi naming goal. Alam mo, konting trivia lang din, Kuya Kim, ang isa sa mga gusto din namin mag-guest, si Bo Sanchez, yan, sila Maganda Francisco. Nahaluan din naman ang nakakatawa. Oo. Pero pasok pa rin yung mensahe. Galing. Baka pwede nating mag-guest si Bo Sanchez sa Holy Week episode. Pwede. O baka pwede si Kuya Kim na rin. Oo. Ayun naman ang usapan natin. Pag dito kayo kami naman magigis sa show nyo. Tapos lahat ng mga i-guest ko, sige, i-guest ko kayo. Tapos sila tong guest ko pwede rin mag-guest. Sige. Di ba? Game. Panalo yan. Maraming salamat, Kuya Kim. Tapos na ba? Hindi lang trivia yung tinuturo niya. I mean, life lessons, spirituality. So that's really nice, sir. We really appreciate it. Kanina ka paano Hindi, siyempre kasama sa trabaho. Kaya laging ma-realize ng mga listeners namin, laging bitin kasi sobrang daming pang pwedeng pag-usapan. Kaya sana Kuya Kim, bumalik ka ulit dito sa Cool Tapos na ba tayo? Pals. Opo, tapos na. Hindi na to recorded. Recorded pa rin. Hindi, masabi ko na isa to sa pinakamasayang episode namin. Saya. Solid. Thank you. After credits Thank you. pa. Thank you, man. Thank you. Isang malaking karangalan. Thank you very much. Kuya Kim, yung pwede bang itanong to? Bakit ka lumipat sa 7? Dinaan ko rin sa dasal yan, Chief. When ikaw, bilang isang comedian, you want your talent maximized. Diba? You want to reach as many people as you can. And it's moving to GMA7 is a way to maximize whatever I have. If I had stayed sa ABS-CBN, alam ko na, sinabihan ako alam ko na hanggang weatherman na lang ako doon I think I'm much more than... Pero hindi ko sinasabi na wala akong utang na loob sa ABS. Ang laki. Naging si Kuya Kim because of all the breaks that my 17 years in ABS-CBN has given me. And I'm really thankful for that. But I moved on because I really want to maximize even more. Because GMA7 gave me that opportunity to maximize and to be able to reach much more people. Yan. Yan. So, No hard feelings ito sa... Wala naman. Kaibigan ko pa rin si Tita Cory, kaibigan ko pa rin si Carlo. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sobra. Hindi ko makakalimutan yan. Yan. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Jonel Savi, Kevin M. Legimar Candaza, Reverend Ebrera, Kyle Trofeo, Hannah Jane Padua, Teresa Buenafe, John Reyes, Josephine Lara, Jerome Angeles, Eros Lumage, Angelo Taniedo, Abby Mondano, Rederick Garcia, Janessa Palaming, Juan Enolva, Neil Milan, Mark Santos, J. Villamayor at LJ Patanao. Uy, pag mabati ka, nagiging DJ boses mo, nagbabago. Hindi ka pa nga natin napag-usapan yung dubbing ni Kuya Kim Wait, teka muna. Dahil bumati ka, may fans kayo na gusto magpabati rin. Walang problema. So, ito ha. Sabi niya, galing kay Jebis Aguila, pakibati lang po si Vince Quejada, isang fan ng Cool Pals, at ang kapatid niya na si Maisie, na palagi daw nakikinig sa inyo. At isama ko na rin daw sina Draco at si Baker, na fans din ng Cool Pals. Maraming salamat. Vince Quejada, Mikey. Yan. Utang ina ninyo. Alam nila. Yan ang high hello sa amin. Yan ang high hello sa amin. Ito Kaya nagpapabati, alam nila. Ganun. Kaya pala nagpapamura. Ito, idadagdag ko lang sa kasi yung classmate ko, nag-fishing sila sa Zambales.
Tapos yung bankero daw nila, Cool Pals. Ha? Oh, ito si Sa Keldel. dagat na tayo. Oo, pinapakinggan daw nila habang nag-fishing. Cool Pals daw na episode. Oh, binabati ko si Kel de los Santos. Putang ina mo. Oh, ingat sa Ingat mga kayo. Chinese dyan sa ano. West Philippine Sea. Baka ang Cool Pals ang daan sa pagbibigay sa atin ng mga isla natin. Habang hinuhos kayo, parinig mo. Pakinggan mo yung PFF. Pero ayan, Galing. sana mapakinggan mo tong Kasama episode niyo na kami to. sa laot. Salamat. Pero alam Ito po niyo, pila- huling trivia. Yan, Alam niyo ba kung ano yung Cool Pals? Ay, Alam niyo yung naku, medical napakaganda. term para sa Cool Pals? Sige nga po. Ang medical term para sa Cool Pals na pinapahiwatig niyo bagamat hindi niyo masabi ng diretsuhan ay smegma. At ang smegma ay ang accumulation ng mga dry skin na nasa dulo ng male genital organ. Ito yung nagpapalasa eh. Ba't alam mo yung lasa? Teka muna, ba't alam mo yung lasa? Siyempre, di ba? Sa lahat sa amin, siya lang yung abot eh. Pero may dahilan yan. May dahilan yan. Siya. Ano po ang Lahat ng dahilan mga- ng smegma kung ito po'y dumilamang, ito po'y hindi na ba kailangan? Pag hindi lalabas ang dumi, may infeksyon ka. Baka kakaroon ka na sepsis dun sa ari mo. So ang smegma, ang dahilan kung paano na-excrete at natatanggal ang mga hindi dapat. Yan. Kuya Kim, hindi raw necessary ang circumcision. Marami nagsasabi, ayon sa mga medical findings, ang circumcision actually desensitizes the male genital organ. May napuputol na nerves eh, no? Hindi yun. Because naka-expose palagi yung ulo kung saan pinakamarami mga nerve endings. Dahil kumakayod sa pantalon mo palagi, nawawala ang sensation. Kaya those who are not circumcised, they say, is actually more sensitive down there. Swerte mo, Roger. Kaya pala. Huwag na kayo magpatuli. Prone sa cervix cancer yung mga babaeng may partner na ano eh. Non-circumcised. support. Oo. Isa pa yun, kasi merong bacteria. Merong cool pulse. Oo nga. Okay, magpo-promote lang tayo ng ating anniversary show that we will invite Kuya Kim sa May 31. Ito po yung aming dream of recording a comedy special sa Insular Insular Alabang. Theater sa Alabang. 2 shows tayo. Yung Insular Theater, nasa Makati dati yan. Nilipat na sa Alabang, no? Nandiyan ang Repertory Philippines from the 70s to the 80s. 4 Ano nasa p.m. Makati pa po? Wala, nasa Alabang na. Nilipat. Pati yung sculpture sa labas, nilipat sa Alabang eh. Tapos meron tayong episode recommendation para sa ating mga Cool Pals listener. Kung na-enjoy nyo ito from our Cool Pals librarian, from Buhangin Brothers, Jomar J. Kung nabiting kayo kanina kung paano inaral ni James yung maging pogi, nandyan yung buong kwento niyan sa episode 378, Alak at Kopyahan. Yan. Oo nga. Talagang inaral niya, Kuya Kim, kung paano maging pogi ito si At James. mukhang hindi successful. Oo. Yon, from Marco Aricayos, pabati sa tropa ko si Roger at Marlo. Magbati na kayo mga bata sa Harvey Bert. Pabati na happy birthday kay Gerald Mariano in Vietnong. Gerald Mariano, pare. Anong pangalan? Harvey? Gerald Mariano, happy birthday. Gerald! Gerald ano? Mariano. Gerald Mariano! Hello sa'yo. Pokinang ina. Yan, from Stephanie and Ivan, pakimura in Chinese accent, itong mga kaibigan namin na may hina sa inuman, Perry at Joji Gonzalez. Kayo mahira kayo sa inuman dahil di kayo umiinom na tawa alak. It's a shoktong with iced tea. Yan, pabati po kay Sir Rems in Bacal, ang girlfriend ko na si Daphne Jewel Bais, mula kay Mark Gilera. Daphne Jewel Bais. At boyfriend mo sukatan na ka. Tiubing nga kalding. Kininam. Yan, Boss Roger, pamura naman po May kambing yan. ng hindi ngongo accent, si JC Aguilar. Happy birthday sa'yo. Yo. Kaya mo yan. Kaya mo, Roger. JT Aguilar. Fuck you in the ass. Pa-shoutout sa jowa ko maganda na si Valerie at pamura ako kay Ryan Rems gamit ang bakal accent. Valerie, pare, from Neil Milan. Valerie. Anya pa'y tiar aramidam dita. Umalis ka ditan. Tatikayat nati. Lalakem. Kalding. Para ka nag-spoken poetry. Yan, from Gabriel, pamura ako in unison dahil after 4 years sa pakikinig at panonood dito sa inyong Pampanga, nakapag-design na ako magsunog ng pera at mag-Patreon. Yan. Uy! 1, Uy. 2, 3. Putang ina mo! From Jason Cartaño, pamura si Roda May kay Nigerian James. Alo, Rodame!
Alorodame, that is a very Nigerian name. Pamura naman in Nigerian James accent ng aking fiancé na si Michelle Mojica. Hello, Michelle. All of the Pamura is from female, but I have no choice but to fuck you in the ass. Ayan. Paki-shoutout po yung brother ko na nasa abroad na si TJ. Pakisabi po, miss ko na siya from Anne de la Cruz. Abay, di puta. Miss na kita. Ganun talaga. Yun lang po. Maraming salamat po, Kuya Kim. Kuya Kim, thank you so Thank you, much. thank you guys. Isang Maraming salamat. masayang Thank you. Episode. Thank you. Ay, maraming salamat guys. Thank you. Pasensya na sa mura. And for stand-up Meron comedy shows, Nga pala. please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.